Hi guys, and welcome back sa Daily Driver. For today's episode, ang i-feature naman namin ay kwento ng mag-ama na nahilig sa sasakyan. Nakakatuwa lang isipin na kapag nag-share kayo ng hobby or ng vision sa isang tao, mas nagiging malapit kayo. So tara, samahan nyo kami magkape sa BGC kasama ang kanilang Toyota Corolla at Daihatsu Feroza. Good afternoon, good day. Ako po si Raymond Belen or you can call me Momo na lang, Momon or Mon. Ang ride ko nga pala is 1998 sa papel, Daihatsu Feroza. Hindi ko rin alam eh. Hindi, siya lang yung available sa FB market na open sa swap. Siya yung naghahanap ng merong that time, noong 2020, siya lang yung gustong makipag-swap sa Corolla, sa Altis. 2002 Altis. Naghahanap ako ng ibang kaswap. Ayaw eh. Ayaw ng Altis eh. Way back, 2001, meron akong 1985 Corolla box type. And then, binenta ko yung box type. Binalik ko dun sa father-in-law ko dahil nga hindi pa namin kaya. Tsaka buntis si Mrs. kay Jello. Sabi ko sa Mrs. ko, balik na lang muna natin sa biyanan ko para mayroon tayong budget. Then nung ipinanganak na si Jello, naroon yung necessity na magkaroon ng sasakyan. And then, nag-ipon kami, bumili kami ng Daihatsu pa rin Charade. After ng Charade, after 2-3 years, pinaswap ko naman siya sa o binenta ko yung Charade, bumili ko ng Nissan V12 na SGX. And then, small body na Corolla, 16 valve na PMK din yung plate number. And after 4 years, hindi naman ako pinahiya, binenta ko yon, bumili ako ng Corolla Big Body GLI 1993 model. 1993 model. And after that, binenta ko yung Big Body, bumili ako ng Suzuki Vitara. And after ng Vitara, kailangan sa business, bumili naman ako ng Hilux na pan-deliver, pang-tawid dagat. Then after noon, nagkaroon na ng budget si Mrs. Bumili naman siya ng sarili niya, yung Lancer na GLXi na pizza pie. So wala na akong hinahatid. May sarili na siyang sasakyan eh. Then pagkabenta ng Lancer GLXi, bumili kami ng Altis naman na 2003 model. Yun yung pinaswap ko doon sa Feroza. Yun yung istorya ng kung bakit napunta sa akin yung Feroza. Oo. Basta syempre may cash involved, depende sa unit. Kung halimbawa, marunong yung titingin, syempre ayoko rin mamanloko. Dahil in the long run, babalikan ako niyan, di ba? Saka may pirmahan eh. Ayoko naman yung manggulang. Pangit yun. May karma. Running, oo. Medyo maalaga naman yung owner, previous owner. Maalaga naman. Kaya, wala akong naging problema. Gas and go. Malakas sa gas? Siyempre, malaki gulong eh. Malakas sa gas. Mabigat, oo. Hirap yung yung makina kasi nga malaki yung gulong. Nagpalit lang ako ng alternator kasi yun ang naging problema eh. Sabi naman ng may-ari sa akin, palitin yung alternator. Okay lang, mura lang naman. Tapos, battery, syempre, yun naman ang battery naman ang laging pinapalitan, di ba? And then, yung gulong, hindi pa ako nagpapalit dahil sobrang kapal pa eh. Kaya wala akong problema. Maintenance naman, hindi pa rin ako nagpapalit ng spark plug. Pagmula nung nakuha ko sa previous owner. Kaya okay lang din gamitin. Basta maingat ka lang. Sa Banawe, meron sa group. Kadalasan sa group.
sa ano, Shopee Racing, Lazada Racing. Direct from Indonesia. Meron, ang dami. Kasi sa Indonesia ang ano eh, saka sa Malaysia eh. Nandun lahat ang ano, ang Perosa. Though ano siya, right-hand drive. Pero swak pa rin sa ano natin, sa specs dito sa Pilipinas. Kaya hindi ako hirap sa pyesa. Tsaka ang ano niyan, ang pyesa ng Perosa, tsaka ng 1.3 na big body, parehas lang. Kaya pag bumili ka ng Perosa, ng mga parts ng Perosa, sasabihin mo pan Toyota 2E. Pasok. Kaya wala akong problema. Yun din ang tinuro sa akin ng ano, mga kagrupo ko. Kasi inalam ko muna bago ako bumili. Kaya hindi ako ng problema. Sa lahat ng sasakyan, ganun. Ganun ang ginagawa ko. Inaalam ko muna, inaaral ko muna. Yung kasing sa akin, hindi siya laspag sa trail. Hindi ko pinante-trail. Isang beses lang o dalawa. Kasi yung talagang may ganyan, ginagawa talaga nilang laruan. Na pang-try sa akin, kasi daily driven siya. Kaya ano, wala akong problema, wala akong sakit ng ulo pag nasira yung mga pangilalim. Though matibay naman, pero syempre, hindi naman ganun kalalim yung bulsa natin para magkaroon ng ano, kung sasakyan tapos wawasakin mo lang. Hindi ko ano yung ganun. Kagandahan lang dyan, malubak ka, balahaw ka, may madaanan kang ginagawang kalye, or gusto mong mag-U-turn sa island, pero huwag yung gagawin ha. Pwede mong gamitin yung ano, 4x4 niya, yung front wheel. Kaya ano, madami. Yung regular na mechanic ng Toyota, sila rin yun. And then meron siyang legendary na ano eh, na mechanic eh, kaso nasa ano na siya. Kabanatuan, si Tata Rudy. Siya lang yung mga mahusay humimas ng ano, mga Daihatsu na sasakyan. Si Tata Rudy. Shout out, Tata Rudy. Kilala na ano yan, may-ari ng Charade tsaka ng Perosa. Siya yung magaling magtono. Pero syempre, yung mga pangilalim, sila Sir Bing, Automoto yan, sila yung mahuhusay. Si Doc Ponch, sila yung mahuhusay sa ano, sa Perosa. Ayaw ko mabagal. Ang gusto ko dyan, maraming pwedeng isakay na box. Siyempre, meron kaming ano, maliit na sari-sari store sa bahay, sa lugar namin sa Taguig. Lahat ng mga pinamili namin, kasya lahat. Downside niya, medyo ano lang talaga, malakas lang talaga sa gas. Yun lang ang ano namin, problema. Kaya minsan, nagmumotor na lang ako. First exposure ko po sa cars ay yung Corolla ng father ko. And doon ko po talaga nagustuhan yung Corolla. Ever since po, ayun na talaga yung tina-target kong car. So, eventually, nagkaroon naman po ako ngayon. Nagsimula po sa Honda Dio. Tapos nag-swap po ako sa Honda Wave na 100. And then, swap po ulit sa Novo. And after nun po, nakuha ko na po yung first car ko. Hindi po siya yung Corolla, small body. Pero, Lancer box type po. 1987 po, kung tama ako. SL variant, 4-speed. So, bali, buy and sell po ng motor para magkaroon ako ng kotse. Masabi lang na kotse kasi hindi po in good condition yung box type. Eager lang po talaga magkaroon ng kotse that time. Kaya minadali ko na lang din po kahit basta running, kinuha na po namin yung box type. And after po nun, binenta na namin dahil masakit na sa ulo yung box type. And nung nakita ko po sa marketplace yung Corolla, parehas kasi ng letters sa plate number po. PMK 730 yung sa father ko. And ito po, PMK 380. So, parang magkalapit na po. And tsamba na din po na maganda yung loob, maganda manakbo, and pwedeng i-daily. Ang pinaka-special feature niya is yung makina. Lalo na sa variant na GL, twin cam siya and 1.6. So, pero hindi siya masyadong matulin, pero andun yung reliable. Dahil Toyota, reliable po yan. Proven and tested po na iba.
Unang-una inayos po namin muna yung carburetor po. Nagpa-overhaul kami and then pinagawa na namin yung radiator. Overhaul din po yun. Tsaka sobrang roadworthy po talaga nung nakuha namin unit. So, bali, gagamitin nyo na lang. Gas and go na lang talaga siya. Ang difference po nun is yung makina. FI na po siya. Yung sa akin po, na small body, carb pa din po. Pero same block, same head din po kung tama ako. Tapos nagkakaiba lang sa intake dahil po FI na siya, tapos yung sa akin, carb nga. Pero pag tinry niyo po yung Corolla, napakalakas nga po siya. So bali, pinandi-daily ko po siya. 500 po balikan. From sa amin sa Taguig to Ayala, sa school ko, sa CEU. Suggest ko lang sa mga susubok ng 90s car o mas luma pa. Mas unahin niyo yung makina and tignan niyo yung chassis kung may bulok. Kasi pag may bulok na yung chassis at sasabayan pa ng pangit na makina, lalong sasakit yung ulo at hindi nyo agad siya madi-daily or magagamit sa pang-araw-araw. So, pero try nyo pa rin po, masaya mag-own ng 90s car. Yung tamang value siguro, yung interior talaga ang titignan. Tsaka yung engine, tsaka yung dashboard. Sakit ng Toyota Corolla small body yun. Pero sa big body di naman siya pumuputok yung dash. Sa small body lang po talaga pumuputok. Tapos yun, interior tsaka makina rin po talaga. Kahit sa pintura po, wag na po muna unahin yan. Aanin nyo po yung kotse na na maganda yung labas pero pangit loob, pangit manakbo. So unahin nyo po muna yung paano yung performance po ba, parang gano'n. Sa akin, ganito yan eh. Kung may budget ka sa pambili ng brand new, kung maraming mahaba PC ni Daddy, okay lang sa brand new. Wala tayong problema ron. Ngayon, kung yung mga bata ngayon ay gusto ng box type, gusto ng 90s, daling pormahan eh. Pero yung yung kaha niya, mas matibay kumpara sa bagong sasakyan. Sundin nyo lang kung ano yung gusto nyo. Basta kahit kung mahaba yung PC mo, go lang. Kahit luma man yan o bago. Pero sa amin, na medyo tight yung budget, pinagkakasya namin kung ano yung meron kami. Na happy naman kami. Importante, makarating ka sa point A, from point A to point B. Yun yung importante eh. Kasi yung mapupuntahan naman ng mga bago, ay hindi naman puntahan ng luma eh. Mabagal nga lang. At ititiri ka syempre kung hindi mo aalagaan ng maigi. So dapat, kung may luma ka sa sasakyan, alagaan mo. At aalagaan ka rin yan. Ako si Jello, ito si Carlo, at ito ang aking daily driver. Shoutout sa grupo Toyota po. This is Raymond, and this is my ride, si Rocky. And this is my daily driver. I can't see the end, but we'll see it through.